bata merong pangangailangan, ay yung bata disabled, parang ganun. Hi guys, it's Daddy Wogs. It's Mommy Aina. And this is Ayo! Yay! Say hi! You say hi! Say hi. You say hi! Hi! Vlog oh! At syempre si Baby Gab ay nandun sa crib ayun dyan. Kung may maririnig kayong mga noise, ganyan. Siya yun. She's playing. Ayan. So, kuya, na-miss ka nila. Matagal ka nilang din nakikita sa mga vlogs natin. Ngayon ka lang ulit nila nakita. Na-miss ka nila. Diba? You say hi na? Dali na. Dali na, kuya. say hi. Hi! Hi! Say hi! Ayun! Hi! Hi! Okay. Yeah. At ayun, nawala nga si Kuya AO. Naglalaro na siya, ayun na siya. Nilalaro niya yung mga school, ano niya, Kami pilasin niya yun. yung mga panggamit niya sa school. Maririnig naman natin yung pag nagpipilas na siya. So, yan Tayo muna namin magpilas. Nilalaro na Pag niya. namin siya pigilan. Nilalaro na niya ngayon yung mga panggamit niya sa school. For the days. And for today's vlog, marami tayong pag-uusapan. Ang mga pag-uusapan natin ay tungkol sa mga challenges, di ba? Worries natin din bilang mga parents, di ba? At kung mahirap ba, nahihirapan ba? Kasi yun yung mga natatanong minsan din di ba? Yun din yung mga madalas na maitanong nila. Kumusta yung mga taong nakapaligid sa amin, di ba? At syempre, most importanter. Syempre, isa sa pinakamahalagang tanong dyan, Kamusta ang finances? Kamusta ang finances? ganun yung iyak. Okay. Nahihirapan ba tayo as parents to raise AO na merong special needs? No, kamusta ka? To be honest, oo, nahihirapan ako. Siguro sa part kung saan tayo nahihirapan, yung communication, since hindi pa talaga siya sanay magsalita, so minsan frustrated na siyang makuha yung isang bagay na yun. Alam mo yun, hindi namin siya agad mag-gets. Yeah. Sa ngayon, nasa punto si Kuya AO na pag sobrang frustrated na talaga siya, magbabato siya ng gamit. Pero naiintindihan namin, hindi namin siya pinagagalitan. Kami yung nag-uusap na mami, hindi niya masabi. What do you want, sir? Iba pang bagay na nahihirapan ko. Pandemya. Gusto ko man siyang ako maghahatid sa kanya sa therapy, ako magsasama sa kanya. Ang hirap tulad minsan. Ano yun? Pag mami nag-wiwi parang gusto mo nandun ka, pero wala kang magawa kasi di ka naman pwedeng lumabas kasi Correct. baby siga, bawal lumabas ng bata. Isa yun sa mga nahihirapan ka pa parang gusto mong tumakbo. Ako Diba? naman, isa sa nahihirapan din ako in connection with dun sa sinabi ni Mami Aina. Ako yung naghahatid. Kasi ang agang gumising, ang aga ng therapy niya, so medyo late na ako nakakatulog, tapos kailangan mo gumising ng maaga. Mahirap siya kasi... Puyat. Oo. Puyat ka, tas maaga kang gigising. So, ganun pala siya. Mahirap pala. Ang hirap. Kasi di ba, si AO kasi, ano na siya parang, sabi sa school, wag na siya mag-diaper. So, may one time na kakapasok lang nila, nagwiwi agad. Sabi, nag-chat siya sa akin, nagwiwi. Kaya lang di ko nalagyan ng brief. Sabi ko, ba't di mo nalagyan ng brief? Nandun lahat yun sa bag niya. Correct. Di ba yung mga simpleng bagay? Siyempre, Correct. ako yung nag-aayos ng gamit, ako yung lahat. Mas alam ko yun na, alam mo naman ng mga tatay, kailangan may label lahat yan. Hindi daw niya nakita. Gano'n lang ba kalaki yung bag? Pero kumatok naman ako, kumatok ako, kung nanonood si Teacher Ben at Teacher Bernard, di ba, na kumatok ako, sabi ko, di ko po nalagyan ng brief si AO. So, nilagyan ko na siya. Lagi siyang taranta kasi. Yeah. So yun, di naman kami pwede magpalit, ako maghatid. Kasi di naman niya mapapadede si Gab. Yung tuna pa yun ni nanay, kinakain na niya. Logo! Gusto mo ba yan? Gusto mo ba to? Yay! Open mo na Yay! Wala si Gab-Gab. Baka mainit pa. Okay na? Okay.
So, syempre, yun, maraming mga bagay na nahihirapan din talaga kami as parents kung paano i-manage yung mga ganito, paano i-manage yung ganyan. Pinaka mahirap siguro talaga is yung time management, di ba? Totoo. Di ba? Totoo. Iyon lang yung struggle kasi bago pa naman malaman na yung diagnosis ni A, o di ba alam naman natin na hindi siya talaga magiging madali. Pero dahil nga open tayo doon, ano na pagtutulungan natin siya. Diba? Meron akong tanong pala sa'yo, ma'am. Have you ever experienced na merong naringgang ka na parang, ala, ba't ganyan? Hindi pa nagsasalita. Ano parang, uy, ba't ganun? Bakit ganyan? Bakit ganito yung case? Bakit siya nagaganon? Bakit siya sumisigaw-sigaw na gano'n? Ever. Na hindi mo binanggit sa akin. Mama! Mama! Sa jealous. Okay. Tapos merong apat na ewan ko magkakabarkado or magkaka-opisina. Since malapit yung buffet sa table nila, nandun si A o sa may, di ba, maluwag yun. Nandun siya, tapos ang ingay kasi niya, di ba? Alam mo siya pag excited. Tapos yung isang babae, alam mo yung tingin sa kay A, So nakita ko yun, pero hindi ko naman sila sinita. Tumayo lang ako dun sa may table, tapos inantay ko lang kung may gagawin siya ulit pa kay A. Kasi kung meron, I don't know what to do. Talaga. I don't know what will happen next. Hindi, ewan ko Okay, so yun na yung so far. Naging experience mo na parang, not to prejudge, pero parang na-feel mo nga na parang, Ano mo palang, alam mo yun, parang masakit yun sa magulang, di ba? Pero, syempre, hindi naman kasi lahat naiintindihan. Hindi naman lahat alam yung sitwasyon, di ba? Hindi naman sila alam, lahat aware kung ano yung nangyayari. So, yun. what's good thing about this generation, itong henerasyon na meron tayo ngayon, mas kahit pa paano educated na yung mga tao. Hindi mo na masyadong maririnig yung parang, ay yung bata merong pangangailangan, ay yung bata disabled, parang ganun. Wala pa ako na-experience na ganun o narinig pa sa ngayon. Pero generally speaking, ano ang gagawin ninyo pagka syempre nangyari yun sa anak ninyo? 'Di ba? Anong gagawin ninyo? Makikipag-cooperate ba kayo ng mabuti? Kumbaga magsusumbong na lang ba kayo? Yung sasabihan nyo na lang kung sino yung mga authority para matulungan kayo, 'di ba? So, paano ngayon yung pagmamanage ng finances? Kamusta yung therapy ni Kuya A.O? Kamusta yung SPED ni Kuya A.O? Ano ba? To be honest sa experience namin, dumarating talaga kami sa, biglang seryoso yung usapan dumarating talaga kami sa time na talagang nasushort, as in nasushort kami. Kaya sobrang swerte namin na merong mga tao na nakapaligid sa amin na all out yung kanilang support if ever kailanganin namin talaga sila is 100% na nandun sila para gumabay, para alalayan kami sa kung saang bagay kami nahihirapan. Most especially pag finances ang pinag-uusapan. Darating talaga yung mga pagkakataon na short ka, kakapos silang budget. Siguro yung mga parents dyan na same situation na meron tayo. Ano ba yun? Makaka-relate sila sa kung paano mag-handle ng finances kasi hindi talaga siya biro. Therapy, Tama. check-ups, ano to? Supplements, SPED classes. SPED classes. So yun, kaya talagang doble effort, lahat ng pwedeng doblehin, triplehin, gagawin talaga. Yes. So, kagaya nung nasabi ni Mami Aina, there's a lot of things na kailangan gawin para sa intervention nila at para sa ikabubuti nila. Kaya, at syempre, kung kaya naman nating makatulong sa iba, hindi man financially, pero yung emotional support, di ba? Yung mga ganun ba, lahat ng kaya nating ibigay na suporta sa mga taong nahihirapan din na kasalukuyang nasa ganitong klaseng sitwasyon, di ba? Tumulong tayo, tulungan natin sila kasi malaking bagay yon para sa kanila. Normal lang na, alam mo yun, mag-alala tayo, normal din na mag-struggle, maranasan natin yung mga
struggles, yung mga hirap na nararanasan natin ngayon. Kasi yun yung magpapatatag sa atin eh. 'Di ba? Mag-worry tayo kung worry lang talaga yung gusto nating gawin. Kung wala tayong gustong gawin para matulungan yung mga anak natin. So yun guys, that is it for this vlog. Sana meron kayong natutunan sa vlog na to kahit papaano. See you on our next vlog! Bye! Bye! Kuya! Bye!